At kaugnay pa rin ng epekto ng Bagyong Pablo, makakapanayam natin si NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Magandang umaga po, Yusek Ramos. Magandang umaga din po at good morning sa ating mga kababayan. Yusek Ramos, ano po bang mga probinsya ang talagang direktang tatamaan o maaapektuhan itong Bagyong Pablo? Naglandfall kanina sa in-between Surigao Sur at saka Davao Oriental. Naglandfall na po? Yes, naglandfall kanina 4:45. Ang tinumbok niya ay yung munisipyo ng Baganga. So apektado rin yung tatlong munisipyo nito at tatlong munisipyo doon sa Surigao Sur dahil boundary ito ng Surigao Sur at saka Davao Oriental, particularly yung munisipyo ng Baganga. So ang epekto na ngayon yan ay wala ng ilaw doon sa Baganga. Hindi naman direct hit yung areas ng northern part ng Surigao Sur pero pito na munisipyo ng Surigao Sur ang wala ng ilaw ngayon. So nandyan na sa dulo yung si Pablo sa Agusan del Sur. Kaya yung nagbabaha na ngayon doon sa munisipyo ng Santa Josefa, kaya closed traffic na po ang National Highway mula dyan sa Compostela Valley Province papunta sa Butuan dahil sa pagbabaha doon sa Santa Josefa, ulitin ko lang po, Santa Josefa ng Agusan del Sur. Kaya close traffic na ito, yung papunta rin sa Barobo ng Surigao del Sur ay ito ay close traffic na dahil sa pagbabaha. Yusek, linawin po natin, so sa Surigao po, may mga lugar po doon na wala ng kuryente ngayon. May nagtumbahan po ba ng mga poste? Ganun po ba? Yes, yung ibang poste doon, automatic yan. I-shut off nila para maiwasan yung short circuit. Okay. Kaya walang ilaw yan. 7 na munisipyo ng Surigao del Sur. Pero wala naman pong casualties? Yes, yan ang magandang balita. Okay, good. Dahil 0 casualties tayo, walang injury. Okay. Sana ay tuloy-tuloy ito hanggang makalabas ito si Pablo. Tapos Yusek, may sinasabi kayo na lugar, San Jose po ba ito, na may baha na po ngayon? Santa Josefa. Agusan del Sur. Gaano po kataas na ang baha dito sa lugar na ito? Hanggang baywang na ito. Hanggang baywang po. Yung ating mga kababayan, papunta sa Butuan City. Yung Butuan City hanggang Davao City ito, nasa gitna yan, yung Santa Josefa ng Agusan del Sur. Close traffic na po yan dahil sa pagbabaha, kasalukuyan, malakas ang pag-uulan dyan sa Agusan del Sur. Ang sinasabi po nila, yung Butuan daw po, catch basin daw po ito. Nagkaroon na po ba tayo ng preemptive evacuation? Kung ngayon po hanggang bewang na yung baha. Kasali ito sa preemptive evacuation. Lalo na dito sa areas ng Prosperidad at saka yung Bunawan. Yung Bunawan Lake na yan yung diyan nakatira si Lolong. Opo, yung malaking buwaya. Nandiyan po sa Bunawan po yan. Opo. Malaking lake. Kaya aapaw ito, close traffic na po dito, yung bayan ni Lolong. Opo, opo. So, ilan po, may bilang na po ba tayo kung ilan na po yung mga pamilyang na-evacuate natin, particularly dito sa Santa Josefa at sa Bunawan, Agusan del Sur? Yes, overall, tumataas pa rin ito. Kanina, aabot na ito ng 9,000 families. 9,000 families? Yes, tataas pa ito dahil habang nandyan siya, nagpe-prepare, nag-preemptive evacuation na rin ito sa area ng Bukidnon at saka yung Misamis Oriental. Itong 9,000 families po ito, buong Mindanao po ba ito? Kasali na yung Southern Leyte dahil nag-evacuate din yung Sogod, Leyte, St. Bernard, Southern Leyte. Dahil ito ay nag-uulan din kasali dito sa impluensya ni Pablo. Okay, Yusek Ramos, paano naman po yung mga high-risk areas, high-risk sa landslide, nag-preemptive evacuation na ba tayo dito sa mga nakatira sa bulubunduking lugar? Tama po kayo. Lalo na dito yung mga areas ng from Pantukan, Compostela Valley hanggang doon sa Surigao City. Yan yung Diwata, Diwalwal, mountain range. Nandiyan lahat yung gold. Kaya yung mga mining po, nandiyan mining, po. Yung small time na miners natin, maraming butas yan. Kaya pinaalis na. Sinuspend mo na yung operations ng small time mining para maski gumuho ay walang madisgrasya. Okay, so baha, landslide, may isa pa po tayong problema, yung mga pantalan po kasi malakas po ang hanging dala ni Pablo.
syempre malakas na alon din ang aasahan natin. Meron na po ba tayong warning sa mga maglalayag na bawal po munang maglayag sa mga oras na ito? Yes, in fact, kahapon pa ito na sinabihan sila through the local government officials. Anong areas po ang bawal po munang maglayag? Itong Central Visayas, Eastern Mindanao. Kaya marami na tayong, klinos na po ito ng Philippine Coast Guard, kaya umabot na ito ng 7,000 passengers ang stranded sa oras na ito. 7,000 passengers ang stranded. Opo, at ito nga ay tinutugunan rin ng pansin na pinapakain na ng DSWD sa lahat ng pantalan. Yusek Ramos, kanina po nakakuha kami ng ulat mula doon sa Mindoro Occidental. Yung reporter namin na nandoon, ang alam namin dadaan din yung bagyo banda dyan sa may Mindoro or sa may Palawan. Pero naglalayag pa hanggang ngayon yung mga mangingisda doon. Wala pa tayong warning doon sa bandang Mindoro na bawal muna maglayag sa mga oras na ito. Ito, makita niyo kasi nagbago ang direksyon ng ni Pablo. Yung sinasabi mo na apektuhan niya yung Mindoro, ay yan ang unang projection niya nung about 4 days ago. Okay. Kung makita ninyo yung mapa dito, dito sana dadaan yan hanggang doon sa Mindoro. Sa ngayon, ito ang daanan niya, kaya hindi masyadong apektado itong Mindoro. So hindi natatamaan po ang Mindoro? Yes, Yusek? hindi tatamaan na. Very slim ang chance ng Mindoro at pati yung Manila, very slim ang chance dahil westerly na po ang direksyon nito ni Pablo. Okay, so makakahinga ng maluwag yung mga taga Mindoro, kaya pala maganda pa yung lagay ng alon doon. Maayos naman po, Yusek, yung inyong pakikipag-coordinate sa mga barangay, as in sumusunod ba yung mga tao? Alam naman natin, Yusek, ito yung nagiging problema kahit na ilang beses mag-abiso hindi sumusunod yung mga tao minsan. Ngayon po, base po sa inyong assessment, sumusunod ba yung mga tao, yung mga residente pag sinabing preemptive evacuation na? Yes, tumugon naman sila kahapon. Hindi tayo nahirapan. Kaya yung local na pamahalaan ay tinulungan din ng armed forces dahil marami silang 6x6. Wala na yung forced evacuation. Ito ay sumusunod na sila. Kaya yan ang rason kung bakit Zero casualties. Zero casualties tayo. That's very good news. Maraming salamat po, NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Maraming salamat din.